Bagong lahat, luma muna. Noong March 2020, tumigil pansamantala ang NBA dahil sa pandemic. Ang player na na-highlight doon si Tito Rudy dahil siya di umano ang best defensive player sa buong mundo dahil napatigil niya yung buong liga nung mag-positive siya sa virus. Ang nasa headline nun, sinat daw ni Rudy Gobert yung liga pero bumalik din naman yon after ng ilang buwan. Pero yung pinigilan talaga ni Rudy Gobert noong mga time na yon, yung start sana ng magandang season ni Boban. Ng March 11, same date din kung kailan ang laro ng OKC at Jazz na nasuspend. Nasa Dallas pa nun si Boban. Nagkaroon siya ng season high or career high na 31 points, 17 rebounds at 7 out of 8 mula sa free throw area sa loob yun ng 31 minutes. Panalo pa noon ng Dallas kontra sa Nuggets. Ang pinakamagandang game ni Boban sa NBA. Hindi pa siya noon mapigilan ni Jokic. Pagbalik ng NBA nung July, nasa bubble na yon, nakakascore pa rin ng double digit itong si Boban pero yung career high niya na pwede sana siyang mabigyan ng mas magandang minuto sa susunod na game na hinto. Pagbalik ng NBA ang nagkaproblema si Rudy Gobert at itong si Donovan Mitchell na hindi na di umano okay ang relationship nila bilang teammate. Kinapos pa sila versus Denver Nuggets nun sa bubble. Isa pa doon din masasabi nagsimula kung bakit na-trade si Donovan at itong si Rudy paalis ng Jazz. Sayang din yung kay Boban dahil siya ang leader nun sa efficiency rating sa buong NBA at sa history na rin. Kung usapan kasi ng player na pinatigil yung NBA, si Kevin Garnett yun. Kahit ano ang pag-usapan noong 1999 lockout season, si Kevin Garnett ang unang player na mababanggit dun. Ikalawang beses yun na nag-retire si Michael Jordan. Si Kevin Garnett yung matatagmong player na nagpalala ng lockout na yon dahil sa kanyang $126 million na kontrata na mas malaki pa sa presyo ng Minnesota nun. Hindi naman siya ang unang nabigyan ng ganong kalaking kontrata na lumagpas ng $100 million. Noong 1996, pumirma si Alonzo Mourning sa Miami Heat ng $105 million sa loob ng 7 taon. Ganon din si Juwan Howard ng Bullets na ngayon Wizards na. Noong mga time na yon si Howard hindi pa nakakapasok ng playoffs. Noong October 1997, ilang oras bago yung deadline sa contract extension, pumirma si Garnett ng $126 million at doon nagkagulo yung NBA. Marami mga teams pa kasi noon na nalulugi talaga dahil sa hatian ng kita. Ang pinakamahal na team pa noon, Lakers at Knicks. Nasa around $200 million ang presyo. Ngayon, lagpas 5 billion na ata. Yung contract ni Garnett aabot ng $236 million sa value ngayon base sa inflation. Kakapasok pa lang din ni Garnett sa playoffs noon. First round exit nga lang. Doon din nagkaroon ng lockout dahil saktong may option sa ikatlong taon sa collective bargain agreement. Sinabi pa noon na binibigyan ng mga players na malaking kontrata para hindi sumubok ng free agency. So papaikling ko na lang, ang usapan kasi doon ng mga players sa contract ay dapat base sa tagal ng taon. Yan yung rule ngayon nang pumasok din ng Derrick Rose rule at yung Kevin Durant rule. Tumagal ang discussion ng Player Association at NBA na dati balak pang kumuha ni Commissioner David Stern ng ibang team na maglalaro sa NBA matuloy lang yung season. Na-lockout kasi lahat ng players. Nagkasundo rin naman sila at yun nga lang, medyo late ng konti. 47 games na lang yung nalaro ng bawat team sa season noong 1999. Ang napagkasundoan doon, magkakaroon din ng max contract pero nakabase yun sa bilang ng taon ng isang player at yung isa pa yung percentage. Binigyan din ng kontrata yung mga rookies. Si Shaquille O'Neal nabigyan ng $120 million dati sa loob ng 7 taon nung lumipat siya sa Lakers. Pero nakuha lang ni Shaq ang malaking parte ng kontrata na yon after ng ilang taon. Sa first 3 years ni Shaq, nasa $10 million hanggang $13 million. Pero yung ikatlong taon, dahil lockout, nasa $9 million lang ang nakuha ni Shaquille O'Neal noon. Pero noong 2000 hanggang 2003, umabot si Shaquille O'Neal ng $17 hanggang $23 million. Pangalawang kontrata lang yun ni Shaquille O'Neal. Yung kay Garnett, nasa $8 million na nakuha niya dati dahil tumapat yun ng lockout noong 1999. Pero mula 2000 hanggang 2004, sa scope ng kontratang pinirmahan niya dati na nag-cost ng lockout, $16 million hanggang $25 million yun. Si Garnett ang naging highest paid player dati. After kasi nung kay Garnett at yung lockout, nakakakuha lang ng kontrata ang isang player ng ganong kalaki kung nakapaglaro siya ng 8 years hanggang pumasok yung Derrick Rose rule noong 2011. Parang dati 4 na taon pa yung binibigay sa kanila or 3 taon para sa kanilang guaranteed contract.
Yung ikalawa naman na pagkakataon na halos si Garnett din ang konektado doon, yung napunta siya sa Boston Celtics at nabuo yung Big 3. Nung time na member pa si Garnett ng Minnesota, nung matapos ang kanyang $126 million sa loob ng 6 na taon, pumirma ulit siya ng panibagong max contract. $100 million sa loob naman ng 5 taon. Ito yung max contract dati. Si Ray Allen naman, $86 million sa loob din ng 5 taon sa Sonic. Si Paul Pierce, under pa ng kanyang max contract sa Celtics bago siya kumuha ng short-term contract until 2010. So meron naman dati mga super team, ito yung dati mga all-star kaso nga lang meron mga edad na. Pero yung super team kasi ng Boston Celtics, masasabi nating halos nasa prime pa rin o papunta pa lang sa kanilang post-prime pero balalaki yung kontrata nila. Kung ikukumpara mo kasi yun sa Lakers noong 2004, si Karl Malone nasa $1.5 million, si Gary Payton nasa $5 million. Ang highest paid noon sina Shaq at Kobe. Yung kina Barkley naman at Scottie Pippen kasama si Hakeem Olajuwon, walang naka-max contract doon. Tumapat pa yung kina Scottie ng lockout season. Yung sa Boston naman, kinopya yung strategy nila ng ibang team na 3 player na halos prime pa na naka-max contract. Doon pumasok yung Big 3 ng Miami Heat. Pero ang ginawa kasi noon ni LeBron at ni Chris Bosh, nagpababa ng kontrata. Kung nagstay sila sa kanilang mga team gaya kay LeBron sa Cleveland at dito kay Bosh sa Toronto, sila naman yung mabibigyan ng max contract noon. Si LeBron dapat papatak na ng $20 million per year ang kanyang kontrata base sa max contract. Kung babalikan pa yung deal ni LeBron noong 2010, 6 years, $110 million via sign and trade papuntang Miami. Papatak kasi yun ang average na $18 million per year. Pero sa report na bago ang kontrata na yon dahil nagpababa pa talaga ng kontrata si LeBron para makakuha ng player yung Miami. Base pa kay Brian Windhorst na nagpalipat din after lumipat nga ni LeBron. Underpaid di umano si LeBron sa Miami Heat. Matapos ang unang season ni LeBron sa Miami, doon ulit nagkaroon ng lockout dahil di umano na apektado yung mga smaller market at dahil na rin sa hatian sa kita. Pero matapos magkasundo ng dalawang kampo, dito naman nagsunudan yung ibang teams na gayahin yung ginawa ng Boston at ng Miami Heat. Yung pagkakaroon kasi ng super team, nagkakaroon din yun na mas malaking pera kaso pili lang na team at apektado pa rin yung mga smaller market. Ang Knicks may Amari Stoudemire nun na pinapirma dati bago yung lockout ng $99 million na max contract. Tapos after ng lockout, kinuha naman nila si Carmelo Anthony via trade. Prior doon, nakuha din ng Knicks si Tyson Chandler. Ang Lakers naman dati, almost Howard, CP3 at Kobe. Pero hindi nga nangyari yon. Pero nakuha pa rin naman nila ang Kobe, Pau Gasol at Howard. Hanggang nagtuloy-tuloy pa rin ang pagkakaroon ngayon ng super team. Dati yung San Antonio, meron silang Big 3. Pero dumaan kasi sa draft yung mga players nila. Hindi tulad ng Celtics at Miami na dumaan sa signing at trade. Sa unang lockout ni Garnett, max contract ang kinalabasan nun. Sa ikalawa naman, mild lang naman, super team ang kinalabasan ng pagkakaroon ng lockout after kay Garnett pa rin. So, sino ang best defensive player doon? Si Tito Rudy or itong si Kevin Garnett? Time.